Malakas na bumaksak si Carlos sa lupa. Napuno ng putik ang kanyang mga kamay at muka. Mabilis siyang lumingon. Wala siyang nakitang tao. Ngunit malinaw niyang naramdaman na may humawak sa kanyang paa. Nanginginig siyang tumayo at muling tumakbo. Malapit na ang baryo. Nakikita niya na ang mga ilaw ng mga bahay. Naririnig na niya ang mga aso. Ilang hakbang na lamang at makakaligtas na siya. Ngunit biglang naglaho ang lahat. Ang mga ilaw, ang mga bahay, ang mga tunog, parang may humila sa kanyang pabalik sa ibang lugar. Huminto siya at napatingin sa paligid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa harap na niya siya na lumang balon. Imposible. Sigurado siyang tumatakbo siya palayo. Pero bumalik siya sa parehong lugar. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Rosalie. Walang makakatakas. Nagsimula lang umiyak si Carlo. Pagod na siya. Takot na takot. At wala na siyang alam na paraan para makatakas. Biglang lumitaw sa paligid ng balon ang mga anino. 1, 2, 10. 12 ng nilalang ang nakapalibot sa kanya. Lahat sila ay mga dating nawawala sa kagubatan. May matatanda, may kabataan, may mga bata pa. Tahimik silang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang tinuro ang balon. Unti-unting umangat mula sa kailaliman ang maputlang anyo ni Rosalie. Ngunit ngayon ay hindi na sila galit. Mukha siyang malungkot. May luha sa kanyang mga mata. Tulungan mo kaming matapos ito. Biglang may lumitaw na alaala sa isip ni Carlo. Parang ipinakita sa kanya ng balon ang nakaraan. Nakita niya kung paano itinapon si Rosalie. Nakita niya ang kanyang paghihirap. At nakita niya rin ang isang maliit na kahon na itinago malapit sa ugat ng isang malaking puno sa tabi ng balon. Napagtanto niya ang katotohanan. May ebidensyang nakabaon pa rin doon at hanggang hindi nalalaman ang lahat na nangyari kay Rosalie, hindi matatapos ang sumpa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa puno. Nagsimula siyang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Dugo at putik ang bumalot sa kanyang mga palad. Hanggang sa may natamaan siyang bakal, isang maliit na kahon. Nang mabuksan niya ito, natagpuan niya ang mga lumang litrato at mga bagay na nagpapatunay sa krimmeng nangyari. Biglang yumanig ang buong kagubatan at mula sa likuran niya, narinig niya ang isang nakakatakot na sigaw. Hindi kay Rosalie. Hindi sa kung anong nilalang na matagal nang naninirahan sa ilalim ng balon. At ngayon, nagising na ito. Nanginginig ang buong kagubatan. Mahigpit na hawak ni Carlo ang lumang kahon habang nakaluhod sa tabi ng puno. Mula sa kailaliman ng balon ay umalingaw-ngaw ang isang sigaw na hindi kailanman maaring manggaling sa tao. Napakalalim, napakalakas, at puno ng galit. Biglang nagbitak ang lupa sa paligid ng balon at isang bumaksak ang mga tuyong puno. Nagsimulang umikot ang napakalamig na hangin at mula sa kadiliman, may isang napakalaking anino na unti-unting umahon. Ang katawan nito ay tila gawa sa itim na usok, putik, at mga mukhang sumisigaw sa sakit. At daang-daang kamay ang gumagapang sa katawan nito. Para itong bangungot na buhay. Napaluhod si Carlo sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Rosalie. Nakatayo ito sa harap ng malinaw at sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang biktima. Mukha siyang handang lumaban. Ito ang tunay na sumpa ng balon. Bulong niya. Napagtanto ni Carlo na ang nilalang ay nabuo mula sa takot, galit at pagdurusa ng lahat ng namatay sa lugar na yon. Habang mas maraming kaluluwang nakakulong, mas lumalakas ang halimaw. Biglang sumigaw ang nilalang at mula sa katawan nito, lumitaw ang mga mukha ni na Mark, Eric at Jason. Carlo, tulungan mo kami. Napapikit siya sa sakit ng kanyang naririnig. Ngunit alam niyang
May pag-asa pa. Mabilis niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay naroon ang mga ebidensya ng krimen. Ginawa kay Rosalie, mga litrato, mga sulat, at isang lumang kwintas na pag-aari niya. Biglang lumiwanag ang kwintas. Kasabay nito, nagsimulang magliwanag ang mga kaluluwang nakapaligid sa balon. Isa-isa silang lumaya mula sa kadiliman. Ngunit nagalit ang halimaw. Mas lalo itong lumaki. Mas lalo itong naging mapanganib. At sa isang malakas na dagundong, tumalon ito patungo kay Carlo. Napapikit siya. Inakala niyang katapusan na niya. Ngunit isang maliwanag na liwanag ang sumabog sa buong kagubatan. At sa gitna nito, narinig niya ang sigaw ni Rosalie. "Takbo, Carlo!" Nang mawala ang liwanag, nakita niyang humaharang si Rosalie sa limaw. Ngunit alam niyang hindi iyon magtatagal. Ang huling laban ay nagsisimula na. Nakatayo si Carlo sa gitna ng nagugulong kagubatan. Sa kanyang harapan ay si Rosalie. Sa kanyang likuran ay ang daang-daang kaluluwang matagal nang nakakulong sa sumpang bumabalot sa balon. At sa kanilang harapan, ang halimaw ng kailaliman. Mas malaki ito kaysa dati. Mas mabangis. Mas galit. Parang buong kagubatan ay nanginginig sa bawat galaw nito. Biglang sumugod ang nilalang. Kasabay ng nakabibiging sigaw ng mga kaluluwang nakakulong sa katawan nito. Ngunit hindi umatras si Rosalie. Itinaas niya ang lumang kwintas at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Isa-isang lumitaw ang mga alaala ng lahat ng biktima. May mga taong nawala ng buhay, mga taong nawala ng pag-asa, mga kaluluwang hindi nakatagpo ng kapayapaan. Unti-unting nagsimulang humina ang halimaw. Nakabitak-bitak ang katawan nito. Nagsimulang kumawala ang mga kaluluwang matagal nitong ikinulong. Kasama sina Mark, Eric at Jason. Unti-unti sila naging liwanag. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala sila, ngumiti sila kay Carlo. Salamat. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Muling umatungal ang halimaw at sa huling pagkakataon ay sumugod ito sa kanila. Napagtanto ni Rosalie na may isang paraan lamang upang tuluyan matapos ang sumpa. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Lumingon siya kay Carlo at ngumiti. Ang unang tunay na ngiti matapos ang napakaraming taon. Panahon na para magpahinga kami. Bago pa magsalita si Carlo, tumalon si Rosalie patungo sa halimaw. Kasabay nito ay sumabog ang isang napakaliwanag na liwanag. Nilamon nito ang buong kagubatan at pagkatapos, katahimikan. Nang magmulat muli ng mata si Carlo, sumisikat na ang araw. Tahimik ang paligid. Wala na ang balon. Wala na ang halimaw. Wala na si Rosalie. Tanging ang lumang kwintas lamang ang naiwan sa kanyang kamay. Lumipas ang mga buwan. Nailabas sa publiko ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Rosalie. Sa wakas ay nalaman ng lahat ang kanyang sinapit. At mula noon, wala nang nawalang tao sa kagubatan. Sa ilang matatanda sa baryo, tuwing tahimik ang gabi at malamig ang hangin, may naririnig pa rin silang mahinang bulong. Hindi ito sigaw, hindi pagsusumamo, kundi isang mahinang tinig na nagsasabing, "Salamat." At doon nagtatapos ang alamat ng balon.